Naghihintay kay Agatha si Engineer Rocky Gregorio ng araw na iyon. Nakita niyang medyo nananansya ang tingin nito pero hindi na lang niya iyon pinansin. Sa loob tayo, Agatha. Sumunod siya rito. Ipinakita nito sa kanyang napinturahan ang loob ng bahay. Pati mga kwarto ay tapos na rin. Maayos ng lahat. Nailagay na rin ng mga bintana. Furniture na lang ang kailangan. 5 days from now, pwede mo na tong lipatan, Agatha. Sabi pa nito pagkatapos subukan ng koneksyon ng tubig at kuryente. I will have the check ready in 5 days kung ganon, engineer. Anything else? Yung kotse mo pala, Agatha. Ipapasunod na lang kita dito tapos pagkatapos maayos. Ha? Nakalimutan niya na ang sasakyan niya dahil kay Dan. Tinawag kasi ni Dan bago kaya umalis ng opisina ka makalawa, Agatha. Ang sabi sa pinadalhang talyer may nasira daw sa wiring at nag-overheat. Mabuti lang daw at hindi ka itinirik. Bumuntong hininga siya bago nagpasalamat. Magkita na lang tayo after 5 days dito, engineer. Sige, Agatha. Salamat sa tiwalang binibigay mo sa Rock Gold. Tumango lamang siya. Tiwala sa Rock, oo. Pero sa Gold, asa. Nang magpaalam ang engineer, naiwan siya mag-isa sa labas ng bahay. Gusto niyang pumunta sa cottage, pero pinigil niyang sarili dahil sa alaala roon. Kinaray siya nakikituloy sa kasalukuyan. Napatingin na lang si Agatha sa kanyang bahay. Paano niya matitirhan iyon kung gayong may ayaw siyang malala sa lugar? Bahala na. Nais sa loob na lamang niya. Hindi pa niya alam ang sagot. Siguro palilipasan na lang muna niya mga araw at baka sakaling luminaw na ang utak niya. Pagdating ng kanyang kotse, dumiretso kagad siya sa Grand Oasis. Nabalitaan ko nangyari sa office ng Rock Gold, sabi nito. Pumalatak si Agatha. At tama palang sinabi ng Dan na iyon na puro chismoso-chismosa ang mga tao doon. Hindi pinansin ng lalaki ang sinabi niya. Why don't you give Dan a chance to make it up to you? Start all over. Ngayong alam mo na kung sino talaga siya, I'm sure you will like him better this time around. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Eds. Anyway, ang problema ko ngayon kung paano ako maglalagay dito sa Batangas na hindi magtatagpo mga landas namin. Wala na ba talagang pag-asa? Hindi mo man lang ba siya bibigyan ng chance? Marami pang babae dyan, Eds. Yung hindi ko katulad. Paiwas niyang tugon. Sayang naman, pero kung yan ang desisyon mo, wala namang magagawa ang kahit na sino. Kaya lang imposible hindi magtatagpo ang mga landas ninyo, Agatha. Eto nga't iimbitan kita sa anniversary nitong resort next week at nauna ko na siyang pinasabihan. Next week na ang anniversary nitong resort? Oo, kaya nga pinarush kong lahat ng renovations. Kaya nga nirush na rin ni Dan ang bahay mo kasi may bago siyang project dito. And speaking of the handsome devil, lumingon si Agatha at sinundan ang tingin ni Eds. Si Dan, papalapit sa kanila. I have to get going, Eds. I cannot promise to be back for the anniversary but I will surely try. Aalis na sana siya pero pinigilan pa siya ng kausap. Hindi po pwedeng wala ka, Agatha. Part ka ng program. Recognition sa galing mo sa interior design. We prepared a little token for you. At isa pa, uuwi si Ayla. She would love to see you. Ang tinutukoy nito ay ang asawa. Bahala na, Eds. Sige, see you next time. Nagmamadali na siyang umalis pero sa malas, nakalapit na si Dan at kamuntik pa niya itong mabangga. Careful! Pabalong na sabi nito habang hawak siya sa braso. Saglit siyang natigilan sa higpit ng pagkakahawak ng lalaki at tila nanunulay na naman sa katawan niyang init na mula sa hawak nito. Pero hindi iyon nagtagal dahil binitiwan kaagad nito ang braso niya at dumiretso na kay Eds. Dismayadong inis na ewan si Agatha habang patungo sa kanyang sasakyan. Dari-dari na lang siyang umaalis sa resort. Nang sa wakas nakapagpasya si Agatha na pumunta sa anniversary ng Grand Oasis Resort. Naisipan niyang iayain si Tito Melo. 5 araw din yata niyang pinag-isipan kung pupunta. Kailangan din naman kasi niyang bumalik kaagad sa Batangas para sa full payment niya sa Rock Gold at sa final turnover na rin. Ora-orada napilitan siyang mag-hire ng truck na magkakarga ng mga iuuwi niyang gamit para may magamit sila ni Tita Melo roon. So, for good ka na talaga rito, insan, dahil mga antik na gamit ninyong iniuwi mo rito. Sabi ni Ray na dinaanan niya sa bahay nito para may makatulong siya kapag inarrange niya na ang mga muebles. Mas gusto ko lang na dito ang mga yan kasi pinaparentan kong bahay sa Laguna
Pero hindi ibig sabihin di dito na ako. So, okay na kay Ate Felina na siya ang caretaker at mag-oversee ng mga paupahan mong kwarto sa Santa Maria? Ang tinutukoy nito ay ang second cousin nila na taga Santa Maria na siyang kausap pa rin ni Agatha para tumingin sa bahay at maningil sa renta kapag hindi niya magagampanan iyon. Oo, kinuha ko ng scholar ang panganay niya. Sa PUP lang naman nag-aaral pero sagot ko ng allowance ng bata. Malaking bagay sa kanila ni Kuya Robert yon. Sang-ayon naman ni Ray. Naiisip din naman ni Rexan na magpaaral ng mga anak-anak ng mga pinsan nating medyo kapos. Total, dalaga pa naman siya. Oo, good karma rin. Tinitigan siya ni Ray. Bakit biglang nagbagong isip mo, Insan? Hindi ka na totally for good dito sa Batangas? May nakakasama na kasi siya sa Laguna, iho. Sabad ni Tita Melo. Para mag-ina na kami niyang si Agatha. She is the daughter I never had. Kahit di na siya mag-asawa, okay lang dahil nandiyan naman ako. Napatingin sa kanya ang pinsan. Nagtatanong. Tama si Tita Melo, Ray. Nakangiting sabi ni Agatha. Ano ba naman yan? Nasabi ko na kay Rian na dito ka na. Kaya naman may tambayan na siya maliban sa bahay habang di pa siya bumabalik ng Canada. Palatak ni Ray. Maiba tayo. Alam mo na ba ang tungkol kay Dan? Ha? Si Dan? Yung sa Rock Gold? Wala akong alam. At isa pa, wala akong pakialam. Alika na nga. Tuluyan mo na ako mag-ayos ng mga gamit tapos na ibaba. Pag-iiba niya sa usapan. Siya namang pagdating ni Rocky. Pilit niyang nilabanan ng pagkadismaya na makitang nag-iisa ito. Muli silang lumibot sa bahay bago tuloy ang nagtapos sa pagpapalitan ng susi ng bahay at tseke. Muli ito nagpasalamat sa kanya at nagpaalam kaagad dahil diretso pa raw ito sa resort ni Eds. Kita-kit sa anniversary, Agatha, sabi pa nito. Excited na akong bumalik sa Grand Oasis. Ang ganda doon, pinsan. Memorable sa amin ni Rian ang place na yon. Ewan ko sa inyong dalawa. Mamaya pa kami lumobo na bago pa magkapag-Canada ulit. Komento niya. Sabay talikod para lang matanto ang isang posibilidad sa kanyang sarili. E papaano kung may lumobo rin sa kanya? Wala silang proteksyon na ginamit noon ni Dan. Okay lang, sa isip-isip niya. Kakayanin naman niya kung sakali. Sa loob ng 2 araw, inabalan niya ang sarili sa pag-aayos ng bahay at sa paglilista ng mga kulang na gamit sa tulong rin ni Tita Mela. Mabuti na lamang at naka-sabbatical ng 1 buwan ang matanda. Sa presensya nito kahit paano nakakalimot siya sa mga alalahanin. In fact, hindi na nga rin big deal sa kanya na pumunta sa anniversary ng resort nung hapong iyon. Napag-isip-isip niyang wala na talaga siyang pakialam kay Dan Aguirre. Tuloy ang buhay niya. Pero nagkamali si Agatha sa iniisip na wala na siyang pakialam sa lalaki dahil lang dumating sila ni Tita Melo kasama si Rian at Ray sa Grand Oasis Resort. Sa parking pa lamang, bumalaga na sa kanila si Dan na may kalampungan. Nakayup-yup ang babae sa leeg ni Dan. Halik ng halik doon. Uy, anak ni Mayor yan, diba? Si Princess Cuevas? Shucks, hindi na nahiya, sabi ni Rian. At tingnan mo kung sinong kasama, babe. Kung nakikita lang sila ni tatay, makakahingay ng maluwag na hindi niya ako pinilit sa Dan na yan. Mayaman nga, babaero naman. Buti na lang no, pansin din siya sa'yo, Agatha. Binalingan pa siya ni Rian pagkasabi niyon. Hayaan na nga natin sila. Pasok na lang tayo. Sabi na lamang niya pero ang totoo bigla siyang nanghina. Napakapit siya kay Tita Melo. Anak, ang lamig naman yata ng kamay mo. Okay ka lang? Puna ng matanda. Medyo nilalamig lang ako, tita. Pagsisinungaling ni Agatha. Pero totoo na rin kung tutuusin dahil one-shoulder little red dress ang suot niya. Sinalubong sila ng kilala niyang tauhan sa resort at dinala sa kinaroroonan ng Quezon family. Masayang ipinakalala sila ni Ed sa mag-iina nito. Dahil na-impress si Ayla sa ginawa mo dito sa resort, iko-commission ko rin daw niya para sa renovation ng ancestral house nila sa kabilang bayan lamang. Anunsyo ni Eds. Wow! Thank you, Eds. Ayla, salamat sa tiwala. Masaya siya na hindi siya mawawalan ng trabaho. Kaya lang ng mga sandaling iyon, hindi talaga niya maalis sa kanyang isip ang nakita kanina sa parking lot. Excuse me muna ha, pupunta lang ako ng restroom. Paalam niya sa mag-asawa. Habang papunta sa restroom, nakasalubong niya ang pareha na kanina pa hindi makatkat sa isipan niya.
Agatha, it's nice seeing you here. Masayang bati ni Dan sa kanya. Nakalipat ka na ba sa bagong bahay mo? Yes, excuse me. Sino yon, Dan? She's a little off. I don't know. Narinig pa niyang sabi ng babaeng kasama ni Dan. Unfortunately, hindi naabot ang pandinig niya ang naging sagot ng lalaki. Asa ka pa, Agatha? Kasalanan mo rin naman eh. Sabi niya sa sarili bago dumiretso ng restroom. Parang ayaw na niyang lumabas doon kahit patapos na siyang magbawas at mag-retouch ng kaunti. Hindi na yata gaganda pang gabi niya kahit ano pang pilit niya. She must admit, nagkamali siya nung inakala niyang madali siya makaka-move on kay Dan. Kung iisipin, wala naman sila naging relasyon at siya pa nga itong umayaw talaga rito. Pero iba ang sinasabi ng puso ni Agatha kaysa idinidikta ng isip niya. Hindi magkasundo ang dalawa kaya siya nahihirapan. Ano nga bang dapat niyang gawin? Nang sa wakas, magpa siya siyang lumabas. Kamuntik pa siyang atakin sa puso sa pagkakasyak nang pagbukas ng pinto'y mukha ni Dan ang sumalubong sa kanya. Aktong isasara niyang muli ang pinto, ngunit napigilan na ito iyon at parasahang siniksik ang sarili sa siwang upang makapasok siya sa loob. Pagkatapos, dali-dali pa nitong inilak ang doorknob. Lumabas ka! Pambabaeng CR to. Mag-usap tayo, sabi ng lalaki. Kailangan dito pa talaga? Labas! Nandidilat na sagot pa ni Agatha. Isinandal siya nito. Ikinulong sa magkabilang bisig nito na nakatukod sa dingding sa gilid ng mga balikat niya. Ang ganda mo. Umirap siya. Alam ko. Ang bango. Usal nito sabay baon ng mukha sa pagitan ng leeg at balikat niya. Ang bango-bango. Bango. Napasinghap siya roon. Lalo pa ng ibangga ng lalaki ang ibabang bahagi ng katawan sa kanya. Ipinaparamdam ang pagkabuhay ng pagnanasa nito. I could make love to you, right here, right now, and all night long. Anas nito, sumapang-akit at tinig habang gumagapa ang mga labi mula sa leeg patungo sa hubad niyang balikat. Bakit ka nagsuon ng ganito? This is sinful. It's driving me nuts. Nakita pa lang kita kanina, nagbula na agad sa Junior. Hindi siya makasagot. Magkahalong shock at pagdanasa ang biglang nabuhay sa sistema niya at lumukob sa kanya. Pinaparalisa siya sa kanatatayuan. Pinanghihinaan ng mga tuhod. Naramdaman ni Agatha nang sumapo ang isang kamay ni Dan sa dibdib niya. Kasunod ang pagbababa na lang nitong bigla sa daping na tela, exposing her strapless bra. Umungol ito at yun naman ng marahas sa pinagdiskitahan hanggang sa mailabas ang buong umbok sa parting iyon ng kanyang dibdib. Shit! Sa'yo lang, Agatha. Sa'yo lang ako nababaliw ng ganito. Araw-araw, gabi-gabi, magkakalayo ng kamay ko sa kakaisip ko sa'yo. Napakunot noo siya. What? Magkakakalyo? Witch ka yata at ginayo mo ko, Agatha? Usal nito sabay subo ng dunggot, dahilan para bigla siyang mapasinghap. Saka automatikong napahawak sa ulo ng lalaki ang mga kamay niya, pasabunot sa buhok nito. Tuluyan na ngang lumipad at tinangay ang katinoan ni Agatha. Naramdaman niya pang bahagyang iniurong ni Dan ang pang-ibabang bahagi ng katawan, ngunit para lamang pala i-unbutton ang pantalong suot nito. Ilang saglit pa'y live and loud na ang kahanda nitong dumudunggol sa kanya. Mali ito, sabi pa ni Agatha sa kanyang sarili. So wrong, yet it feels so right. Pero babalik na sana siya sa katinoan. Nakuha na nga niyang itukod ang mga kamay sa balikat ng lalaki upang itulak ito. Pero naramdaman yata nito ang plano niya kaya't mabilis siyang hinalikan nang mariin ulit sa labi, giving her no chance to protest. Kasabay niyo naramdaman pa niya ang kamay nito na ipinasok sa kanyang pagkababae. God, you're so wet! Halatang nasisiyahang sabi pa nito. Napalinghing siya. Ginain ng dila ang ginagawa ng dila nito. Kasabay ng pagtaas ng kusa na isa niyang hita para mas mabigyan si Dan ng access doon. At nang matanto niya bigla siyang napahiya. She tried to save face sa pamamagitan ng paghinto sa pagtugon sa mapusok nitong halik. Binabari niya ng hita niya at pinagdikit ang mga yon. Umungol naman to bilang protesta pero patuloy sa pananalasa sa bibig niya. You cannot stop me now, Agatha. You bet I can. Hamon niya na medyo bumalik na sa wisyo. Talagang sinusubukan mo ko, ha? Nakangising sabi ng lalaki, sabay kilos sa ibabang bahagi ng katawan.
The tip of his manhood was at her entrance at once. Bahagya nitong ginalaw ang mga balakang, encouraging her wetness to spread around. Doon siya tila nagising, at nanlaki ang mga mata niya. Shocked na napatingnan lamang sa mukha nito, nang bigla itong umulos. With two solid thrusts, he was fully inside her. Hinampas niya ito sa balikat, pero bilang tugon doon, kinawit naman itong bisig sa isa niyang hita, at inangkla pa yun sa bebang nito, habang pinag-igipang lalo ang ginagawa. Napapikit siya at kinagat na lang ang labi upang pigilan ang pagkawala ng mga ungol at halinghing. She was helpless. Walang hiya ka talaga. Yun na lamang ang tanging niya magagawa, ang murahin ito. Hindi ka na naman gumamit ng proteksyon. Dinig niya pang suminghap ito pero hindi niya mahulaan kung para saan iyon. Na-shock ba ito sa realization ng katangahan nito? Hindi ba nito naisip? He could get her pregnant. Ang pangit mo. Ha? Pangit pa sa lagay na to, ha? Sabi nito, pulling back. Paano pa kaya ako naging gwapo? And he thrust slowly back in. Agatha groaned in pleasure despite herself. I really hate you. I hate you too, very much. Nangaasar pang tugon nito. God, you're still so tight. Then he started thrusting slowly. Napapikit na lang si Agatha habang mabagal na gumagalaw ito sa kanya. Tila pinipigilang matapos kagad na napakatamis sa mga sandaling iyon. Ngunit nasa isang pampublikong lugar sila. Paano kung biglang may kumatok sa banyo at napadilat siyang bigla? Dalian mo na. Ha? Tila lasing na namumungay ang mga mata nito nang tingnan siya. Baka may gumamit ng banyo. Anas niya. Bilis! Then she hissed in pain as he moved in and out of her na parang hinahabol ng dilubyo. Ngunit saglit lamang ang sakit at dagliling napalitan ng kaigay-gayang sensasyon na umaalipin sa katinoan niya. Dan tried to imagine that Agatha gripped his arms in desire and not repulsion, pero hindi umubra iyon. Alam niya, ayaw na ayaw ni Agatha sa kanya. Oo nga, at natatala ito ng pagnanasa. Nadadala sa ginagawa niya rito. Pero alam niyang pagkatapos ng pansamantalang init na iyon, ay balik na naman ito sa dati. Nag-focus na lamang siya sa isang bagay. Alam niyang mali ang ginagawa niya kay Agatha but he felt no guilt there. Not right now. Sa kasalukuyan ang meron lamang ay ang sensasyong iyon, the warmth, the pleasure. At habang pabilis ng pabilis ang kanyang bawat paggalaw, napansin ni Dan na umiiyak si Agatha. Ngunit pagkalipas lang ng ilang minuto huminto ito at tila tinanggap na lamang kapalaran. Sa kanya ito in-encourage na sabayan sa kanyang paggalaw. Bilisan mo na sabi. Pakiusap na lamang nito na iba na ang tono kaysa kanina. Helpless sa halip na galit. Sabayan mo ko nang mapabilis at nang makaalis na tayo rito. Umiling ito. But you want it to, Agatha. Stop persisting. I don't. Pero tapusin mo na to at baka may gumamit ng banyo. Tumigil bigla si Dan. Titig na titig sa mukha nito. Bumalik na ang normal na tono nito sa huling sinabi. Saglit pa nitong sinilubong ang titig niya bago talo nang bumuntong hininga at pinagbigyan ng nais niya. Her hips thrusting up at him. Saka pa lamang siya nagpatuloy. Ibinoon ni Dan ang mukha sa leeg nito, grunting in pursuit of his release as he felt Agatha's rushing towards him. Napangiti siya sa isiping iyon, wrapping his arms tightly around her as he sped up. By this time, hindi na makuhang gumalaw man lamang ng dalaga. Dan was on the very edge, humihingal, at halos sumisigaw na nga. Alam niyang nasasaktan ito, pisikal na sakit, ngunit tila siya baliw, na tuloy na nawala sa huwisyo as he pressed forward and in, stretching out his last moments of release, hanggang maputol iyon sa isang malakas na pagbuga ng hinga. Hindi naman dumating ang inaasahan niyang maanghang na retort. Sa halip, isang pigil na hikbi ang kumawala sa bibig ng babae. At nang tingnan niya ito, she was silently crying. Dahan-dahan niyang tinanggal ang sarili dito at pinahid ng mga luha na kumalat sa pisngi. Good thing she did not wear makeup that night. Kung hindi, baka mukha nitong zombie sa kumalat na mascara o kung ano man yung nilalagay sa mga babae sa mata. Hinalikan ni Dan ng banayad ang buong mukha ng babae. Nakailang ulit na iyon bago ito bumalik sa huwisyo at iniiwas ang mukha sa kanya. Tsaka naglakad patungo sa harap ng salamin.
Naghilamos ito at nagpunas ng paper towel, habang siya naman inaayos na rin ang sarili. Ihintayin kita sa labas, sabi niya bago iniwan ito, not giving her a chance to protest. Matagal bago lumabas ang babae. Matigasi ang naghintay rito. Inawakan niya ito sa braso at pakabig na inakbayan upang wag na itong makapiksi. Hindi na rin naman ito nagpumilit. San mo ko dadalhin? Tanong nito ng batanto. Napalayo na sila sa karamihan ng mga tao. Somewhere quiet. We have to talk. Sinabi ko na sa'yo, wala tayong dapat pag-usapan. Sinasabi ko sa'yo na marami. Uminto ito sa paglalakad at namewang. Gaya ng di tayo gumamit ng proteksyon sa ilang beses na may ginawa tayo. That's your fault. I know. I'm sorry. Next time magdadala na ako palagi. Wala naman kasi akong kabalak-balak. Napailing siya. Bakit nga ba tuwing naiisip niya na magwi-withdraw siya, tila ipinako siya sa loob ng babae at hindi makaahon? But there will be no next time. Ismid ng dalaga. Is that a challenge? Siya naman ang huminto sa paglalakad at hinarap ito. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Hindi ka makasagot. At tuluyan na nga itong hindi sumagot. Pero hindi na rin nanlaban si Agatha na igiya siya nito patungo sa SUV niya. Medyo nagsisipa si Dan na yun na pala ang nadala niya. Ayaw nga pa na nitong sumakay sa Montero dahil natatakot sa mga kumakalat na balitang palpak ang naturang sasakyan. Pero tila hindi naman ito napansin iyon at walang angal na sumakay sa passenger seat nang ipagbukas niya ito ng pinturoon. I could use some rest, sabi nito na makapwesto siya sa driver's seat. Sorry, pinagod kita ng husto. Hayaan mo, next time, hindi na kita papapwestohin ng ganon. In your dreams. Ngiti lang ang tinugon niya at mas lalo pa yung lumawak na makitang nakapikit na ang babae at nakasandalang ulo sa headrest. God, she was really beautiful. Ito ang tipo ng babaeng tinititigan ay lalong gumaganda. San mo ko dadalhin? Sa bahay ko. Ha? Dumilat si Agatha na umunat ang upo. Tsaka siya tinignan. Bigla ay tila gusto nitong magpanik. No, ayoko. Relax. I don't live with my parents at walang makakakita sa atin kung yun ang kinatatakot mo. Mukhang narelax naman nga ito. Gusto tuloy niyang madismaya. So tama nga na ikinakaya siya nito at ayaw naman makakita sa kanila na magkasama. But then, hindi niya dapat hayaan ang sariling madismaya. Isipin pa lang ang pinagsaluhan nila sa restroom ng Grand Oasis kanina. Tumaas ang sulok ng mga labi ni Dan sa isang ngiti. Sabay sulyap sa dalaga na nooy nakapatong ng likod sa ulo ng headrest at medyo naka-incline ang upuan. Mukhang exhausted nga ang pobre at hindi pa siya tapos dito. Sa isipin, napangiti na naman siyang muli. Bakit ba ang saya-saya niya kapag kasamang babaeng ito na ayaw naman sa kanya?